typical, nagbe-breakdown talaga ako. Pero bangon ulit. I learned to be grateful regardless. So, but by having that mindset na grateful ka because of all of these blessings, privileges, parang yung nagproblema mo, lumiliit siya. So, nagiging grateful ako. Yun na lang yung iniisip ko, never give up. Maraming mga instances na parang mapapag-give up ka na, wala kang benta, or like isang bash lang, gusto mo na mag-give up agad. But, parang use it more as a motivation na magpupush pa sa'yo to work harder. Why hindi siya nag-work? Ano pa yung hindi ko nagawa? Rather than give upan mo na hindi mo pa nagawa lahat. Tapos, do not be afraid of failure. Kasi dyan ka natututo. Lahat tayo nagkakamali naman at the end of the day. What's important lang is we learn from it. And prayer and hard work. Kasi hindi naman pwede hingi ka lang ng hingi. Tapos, hindi mo siya pinapair with hard work. So, it comes together. Mga kapatid, sa panahon ngayon, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan mabilis kang mag-isip, matapang kang mangarap at handang sumabay sa takbo ng buhay. At para sa mga Pilipinong entrepreneurs, bawat challenge ay may katapat na diskarte. Bawat setback, may comeback. At bawat maliliit na simula, pwede pong maging susunod na malaking success story. Welcome sa podcast na nagbibigay boses sa tunay na kwento ng mga Pinoy hustlers, mga business owners na nagsimula sa pangarap, dumaan sa hirap at ngayon, tuloy-tuloy ang pag-angat. Ako po si Tito Mikey. Dito, alamin po natin kung paano naging game changer ang technology, reliable connectivity at digital solutions sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ako po si Kalad Karen. Powered by Converge SME. Welcome to the newest episode of Biskarteng Pinoy! Wow! Ilang taong ka nang kumakayod, pero parang bakit laging kulang? Yung tipong sa iba napupunta ang bunga ng iyong mga pinaghihirapan. Baguhin natin ang kwento mo. Welcome sa Biskarteng Pinoy Podcast, ang online show kung saan binibida natin ang mga totoong hustlers ng bayan. Mga nagsusumikap at hindi sumusuko sa kanilang mga pangarap. Mga totoong kwentong walang paligoy-ligoy at puno ng biskarte. Powered by Converge SME. Para sa mga Pinoy na hindi pwedeng maputol ang momentum. Kasi kung tuloy-tuloy ang diskarte mo, dapat tuloy-tuloy din ang connection mo at kita mo. Ito ang Biskarteng Pinoy Podcast. Dahil kapag ikaw ay madiskarte, walang pangarap na imposible. O, diba? Bluer than blue. Oo nga, blue na blue tayo ngayon eh. Kumusta? Happy naman at matagumpay ang naging celebration ng Pride Month. Totoo. In fairness, Ang dami lang kayo sa UP noon. 300,000 attendees and it's the grabe. biggest Pride event in Asia. Really? In Oh. Asia? Wow! Shout out sa mga dumalo sa UP nga pala. And by the way, I just want to say, nagpagawa ako ng kuko nung pauwi after na. Talaga? After nung episode natin sa Nagano ko. Russian manicure. Oo, nagano ko. Tito Cure ang tawag ko dun ngayon. Tito Talaga? Cure. Oo, Patingin nga kaya ako. lang, ano na yun. Pero in fairness, diba? Nawala nga yung mga cuticle. Oh, 'di ba? So, nakakatulong talaga tong Biskarteng Pinoy sa mga paggawa ng kuko dyan today. Oo. Baka Iba biglang naman. mapakape sila. Kaya, Kung para kabahan kayo, magkape kayo. yun. Alam niyo naman guys, every successful business starts with a bold decision. While many people saw uncertainty during the pandemic, our guest today saw an opportunity. She took a simple idea, a small investment, and turned it into something much bigger than anyone imagined. Alam mo, feeling ko, siya talaga yung merong tinatawag na entrepreneurial lens. Totoo. Kasi 'di ba gumawa siya ng solusyon dun sa mga problema at pangangailangan during the pandemic. And imagine niyo Yun to yung guys. puhunan niya? Eto na, ang puhunan ay only 6,000 pesos. Imagine, she built But First Coffee into one of the fastest growing coffee franchises in the Philippines. And now, with over 150 branches nationwide. Grabe. Hindi ka ba mai-inspire sa kwento niya? Ladies and gentlemen, mga kabiskarte, please welcome the founder and the CEO of But First Coffee, Miss Ana
Magalona Go. Good afternoon. Lodi, pagdating sa Grabe. pag-negosyo. Biling ko Good 7K. afternoon. Ay. hindi na yun ang equity ng negosyo niya, no? Biling ko 10K. Baka times, na yan, Grabe. 10 million. Grabe. Or even more. Diba? Oh my God. Wait, na-intrigue na kagad ako. And again, kasama ko siya for like 30 minutes kanina and pinipigilan ko talaga sarili kong Bawal ka magtanong. Oo, para talagang ngayon ko lang nalaman yung 6,000. Anyway, how are you, Yeah. madam? I'm great. Thank you so much for having me here. Oh, thank you Nice for to your meet time. you Of guys. course, we're excited to know your story at baka magbigay inspirasyon tayo dun sa ating mga viewers, sa ating mga listeners na sa halagang 6,000 pesos, you can actually build your own empire. Diba? Nangyari yun? And But First Coffee is everywhere. Everywhere, Diba? Sabi ko nga kanina nung off-cam, yung asawa ko bumibili ng kape sa inyo. So nakakatuwa yung 6,000 pesos. Ikaw, pag narinig mo yung 6,000, anong pwede mong gastusin dyan? Bumili na ako ng sapatos nun. Shoes. Ako Hindi siguro. ko na siya na-invest sa ganun. Pabango or make-up. Pero si Miss Ana, ginawa po niya itong negosyo. Kwentuhan mo nga kami, paano ka nagsimula? Ano bang bizcarte mo? Yes. So, pandemic siya. And lahat naman, di ba, parang we experienced a lot of anxiety and uncertainty nung pandemic. So, may mga nawawalan ng opportunities ng work. And then, sabi ko, shucks, baka ako na yung next na tanggalin if ever. Kasi syempre, the company has to limit. And sabi ko, what can I do na makakapag-sustain ng mga day-to-day needs ko? Ito lang yung pera ko ngayon na kaya kong maisugal, kumbaga, na whatever mangyari man, at least hindi naman ako yung sobrang mawawalan talaga. Ito yung kaya kong So pwedeng. extra money lang yung 6K. Yun yung pinaka-extra ko na talaga. Okay. Yes. So, nung pandemic, I'm from Bacolod actually. I transferred to Manila to look for more opportunities. When was this? 2016 ako lumipat to Manila. So I'm working, I've been in corporate. Tapos as a coffee lover, parang treat na siya sa akin or reward na siya sa akin to really get good coffee. And mga masasarap na kape kasi it came with a price, no? And as a young professional, parang mahal sa akin. Napapamahal ako pag gumastos ng 3-in-1, coffee. 3-in-1 muna. Yes, no? yes. So, nung pandemic, sabi ko, I want to start something na makapag-sustain sa akin. Ito lang yung pera ko. What can I do about this? So, I saw the gap na parang in the coffee industry na wala masyadong nakapag-offer na mura na kape. Tapos, may free delivery pa around Makati that time. And matapang na kape. So, I wanted to offer that. And hindi ko kailangan ng bonggang espresso machine agad. Start lang ako sa coffee maker, tapos condensed milk. Yun yung sinerve ko sa You were the one. Yes. Talaga, as in, Oo. Ikaw yung nagtitimpla. As in, ikaw lang nung nag-start. Yes, wala akong background with coffee. Parang Paano yung ka natuto? Google, yung Google? best friend ko. Yes. Tapos paano mo nasabing masarap? May mga pinapa-taste test ako, yung kapatid ko, yung kaibigan ko. So everything was based lang sa taste preference ko muna. But you're also a coffee lover. I am a coffee lover, oo. Pero hindi ako marunong yung mga, talaga, Mga art, technicalities. ganon. Yes, Mm-mm. oo. So, I wanna know, ano exactly yung 6,000 pesos? Coffee maker, 800, 600 to 800. Ano lang to? Sa This is the e-commerce lang to. ordinary. Oo, e-commerce, Oo, yes. e-commerce. Kuha ko ng coffee grounds, hindi siya beans kasi wala din akong pang-grind, mahal din bumili ng grinder. So mga coffee grounds, tapos kondensada, gatas, at sweetener, at cups, packaging, yon yung nabuo ng 6,000. What? And then sino mga una mong customers? Mga office mates, mga ganon. So office mates, tapos nag-post ako sa digital platforms and then pakonte-konte may nag-order, in-offer ko sila ng free delivery. Kasi mga Pinoy kasi, syempre we value money a lot, no? Tapos pag tumikim tayo ng product, parang ayaw natin masayang yung pera natin. So I want them to try something na not spending too much, especially sa delivery fee kasi naka-work from home madami or mga
Oo, so sabi ko, sige, sacrifice muna ako konti ng kita ko para pa-deliveran ko sila ng kape for them to try it without spending a lot. Kasi yan yung way ko to market it or to get it out there. Siya. Pero when you spend for delivery, halos 100 na din yun. Kasi pandemic. So maraming mga kuya na mga racket-racket. Tulungan na lang ngayon. galing Oo, ah. oo. So ang puhunan ng time na yun, 6,000. How much was your coffee back then? 60 pesos. Wow. 60 pesos. Oh, Oo. Kalahati or one-third lang. One-third. One-third lang ng coffee na pwede nating mabili sa mga medyo mas Yes. high-end Oo. na coffee shop. 60 pesos. 60 Tapos pesos. libre pa ang delivery. Masarap pa Oo. yung Gusto kape ko lang mo. doon. So ano ko lang nun? Instagram, DMs, gano'n. Yes, oo. Mga community sa And then ikaw lahat yon na mm, sumasagot. Ikaw din na nagtitimplas. It was Wow. just a one-woman production, sabi nga yes, nila. oo. Grabe. So nung first few days, ilang coffee lang ang ginagawa mo? Mga 5, 10. Madami na yun for Pero me. each parang, uy, may Oo, order ako. oo, Ganon. it matters na. Galing. Oo. When did it start to, okay, wait, kailangan ko ata ng tulong? So there was a time na parang wala akong benta talaga. So yung mga 10 wala na, 0 na. Kasi syempre lahat ng mga kakilala mo nakapag-try na. So sabi ko, shucks, papatutuloy ko pa ba to? Kasi parang wala nang bibili. Pero sayang nasimulan ko na Tapos may mga stocks pa ako. So yung husband ko, siya yung into IT siya. So marami din siyang mga facets na na-apply din sa business. So sabi niya, mag-ads ka, ganon. So run ads. So I ran ads online. Tapos doon ako Sugal yun. Oo. So doon ako nakakita ng mga customers, nagde-direct message sila to order. Tapos deliver. Yun. So talagang converge pala talagang. Oo, internet talaga. Internet, yes. pala Oo. talaga. So hanggang ngayon ba, importante pa rin yung reliable connectivity sa Oh, business? oh naman. Yeah. Until now, delivery. Ano pa rin talaga? Mixed na siya. So, nag-shift na rin yung market kasi before 90% online. Ngayon, parang 60-40, 60 walk-in, 40. Pero you use internet still to make sure you manage all 150 na to eh. Yes, oo. So how do you manage 150? Do you still Sa'yo lahat yun? Nakakalimutan mo na Hindi, ba may lahat? franchise. May franchisees. Majority are franchisees. Oo. 6,000 din? Pa-franchise ako eh. Oo nga, 6,000 lang. Pwede bang 5? Isa tayo. Pero nakakatuwa naman, di ba? Ano yung parang gusto kong malaman bilang, nangangarap ding mag-business? Ano yung turning point mo at sinabi mo na, I think this will be a lucrative business. Kailangan gawin ko na to ng stall after pandemic na yun, di ba? Oo. So, parang August 2020 siya, online. Tapos na-COVID pa ako, so I have to stop operations pa. So parang, doon ako umisip na parang, itutuloy ko ba to or not? Kasi, nagsimula, may mga bumibili, tapos naudlot kasi wala na, bumili na lahat. But then, nag-run ako ng ads. So, doon ako nakapag-form ng community na nag-order kay But First Coffee. But then, na-COVID ako, so wala akong operations noon. And then, it made me think na, tituloy ko ba ito talaga or not? Ito na naman tayo. But a lot of people were messaging Parang araw-araw maraming mag-message na pwede magpa-deliver ng coffee. And it's more than 10 already. Kahit papano. And then, so I used that 14-day quarantine na mag-brainstorm paano ko to i-relaunch ulit na nawala ako for 14 days. And then, nag-brainstorm ako on that time frame. And then, may mga naipon ako yung 6,000 ko, naging 12,000, naging 18,000, ganon. And then, minaximize ko yung 14 days just to plan na maglalagay ako ng maliit na kiosk. So, sayang din kasi na meron na talagang market. And if hindi ko to itutuloy, sayang yung pinaghirapan mo din kahit paano. Saan yung una? Sa baba ng apartment kung saan ako nagsimula sa home-based nag-kiosk brand. ka muna. Yes, Kiosk muna. kiosk. Oo. Tapos tuloy-tuloy na yun, no? So, kailan nag-open yung yung first full-blown mong branch? Full-blown branch. Siguro nauna pa yung mga franchisees. Really? Yes, yes. Okay. So,
cart to cart. Tapos co-lease ako sa first 3 branches ko. Kasi nag-iipon pa ako. Yung franchising, hindi siya pumasok sa isip ko. Kontento na ako with the cart alone. Tapos ito na naman, yung nag-inquire na naman if pwede mag-franchise. So sabi ko, sayang Pinag-aralan mo rin din. yun kung Oo. paano. At first, parang ayoko na ng challenge pa. But then, inisip ko na, itong mga franchisees to, ito din sila yung parang kagaya ko, naghahanap din yung magiging, day one of your balang araw. Sabi ko, sige, there's an opportunity. We've received thousands of inquiries, ha? Wow. So, that's something na hindi ko din kaya mapalipas. Pinag-aralan ko. And then, yun yung naging growth engine namin, yung franchising. So, I had to save up muna bago kami talaga magpagawa ng mas okay na branch compared to co-leased and kiosk spaces. Now, I want to know, actually, gusto ko lang balikan yung start talaga. Where did that name come from? Because it's very unique. Yeah. And your logo is very... It's ano na siya parang statement na talaga siya na, but first, coffee, or nagiging caption na rin siya nung punta ako to work, but first, coffee. Tapos, it's really catchy. And then, look up ko siya kung may nagmamay-ari na ba ng trademark nito sa Philippines. Tapos, wala pa. Kasi, final ko na siya agad. Because it's something that resonates sa customers namin na parang, okay, mag-workout ako, punta ako trabaho, kape muna. So, it really resonates. Parang coffee before anything else siya. This name came up dun pa lang sa yung nagsistart ka pa lang? Yes. Or medyo after a while? Actually, 2019 pa siya. Existing na siya sa photos ko. Oo. Wala ka pang business? Wala pa. Ano pa lang, parang nasa drawing board Minanifest mo siya. yun? Oo. Galing. Pero nabanggit mo kanina na nauna pa yung mga franchisees mo na magkaroon ng sarili nilang branch, and then you received thousands of inquiries para makapag-franchise ng But First Coffee. Ano sa tingin mo yung unique selling point ng But First Coffee? Bakit kailangan pa siyang i-franchise? Yeah. Kesa gumawa na lang sila ng sarili nilang brand. Right. Nagsisimula ka pa rin nung time na yun. Right. We were one of the pioneers that offered quality coffee at a very affordable price point, paired with a free delivery service. So at that time, yung free delivery service, yun yung pumatok din because hindi makakalabas yung mga tao. So it's really accessible for them. One message away, they get it delivered to their doorstep. Tapos hindi siya yung heavy equipment talaga. We started na walang espresso machine. Yung mga first franchisees ko, walang espresso machine. It was all brewed. So, very low capex din siya. That's why they were also interested. I think that's the power of branding din eh. Yeah, Because yeah. yung sinalpak nila yung But First Coffee dun. Right away may community na eh. Meron ka na kaagad buyers. Diba? Yeah. So hindi na ulit kailangan mag-build ng trust. Yeah, diba? true. How do you At saka still But it's something that we Manilala. maintain dapat, yung Yeah. Of trust. You Yes. still manage, how far do you manage all these franchisees? So we have a team. Sa HQ namin, we have business development managers to run the sales. Meron din ibang franchise relations managers that meets our franchisees. And we have this master POS that we can monitor yung mga performance ng Internet lahat eh. franchisees. Oo. Yes, Internet oo. lahat. Doon sa 150 branches, ilan yung sayo? 30. Actually, 230 na siya ngayon. So, 230. 30. Yeah. Mali yung info natin. Ilan na siya ngayon? 230 Ilan sa'yo doon? Wow. 30 yun sa amin. 30. 30. So may 200 over 150. Over Huwag mo lang kang nilokohin. Over, ang layo ng 230 dyan ha. Over 150. So, 230. Kung over 200, matatanggap namin. 30 sa'yo. So, Yes. 200. Yeah. Meron bang franchisee na maraming branch? Oo. Meron silang 14. Yan yung pinakamadami Wow, naman. talaga? 15 outlets. So, ano yun? Labanan na lang ng pwesto. Kano kalapit ang dalawang... It depends. So, may iba kasi na parang we have in provinces. As in provinces, depende siya sa foot traffic eh. Okay. So, may iba na magkalapit but the foot traffic can sustain both markets. Really? Wow. Yes, may iba naman na in a province, not that much foot traffic, so isa lang. So it varies on the location. Dumidiskarte ka na, pero bitin pa din ang koneksyon? Huwag hayaang mag-buffer ang pangarap mo. Sa Converge SME, mabilis at reliable ang internet para sa business mo pang world class.
I-follow na ang Bizcarting Pinoy sa Apple Podcasts, Spotify at YouTube. Pakinggan mo kami, baka ikaw na ang susunod na bida rito. Galing. Ang galing nila actually kasi kung 200 plus yung franchising. Oo. Para makalat mo yun? Oo. Paano kaya yun? Para na rin siyang naging pandemic. True. Kumalat siya sa buong Pilipinas. Gano'ng Diba? kalaki yung pinakamalaking but first? Mga 100 to 150 square meters. Ayaw mo Malaki na talaga yan siya. sa amin. I mean, do you still want to stick to that branding? Or medyo pipremium Nagmahal na ba? Ayun, maganda tanong. Ayun. From 60 pesos, magkano na siya ngayon? May 69. Oh my God! only! After all these years, Yeah. piso lang per year ang tinataas. So our menu right now is wide range na may different category and variety. Meron for fit for students, so ngayong professionals. Yun yung mga 69 pesos. Meron na bit of a premium side. Yun yung mga 100, 130. Still not. Affordable. So yun lang rin yung price So, range is that namin. intentional? Na hindi tayo aalis dun sa ano natin? Oo. Yun kasi yung ano nila heart nung Yes. negosyo. So, hindi nyo kalaban yung higher end? Is that, Hindi, ano? yes. Oh, hindi. Ah, We're in diba? the low to mid range. Oo. Okay, ang galing. Alam mo, hindi lang ikaw yung na-interview namin dito na may coffee shop. Mm-mm. Si Don Chang, di ba? May cookie and coffee shop Cookie. siya. Nag-start sa At cookie. marami rin tayong mga kakilala na pag nagninegosyo, syempre unang isip nila dyan, mag-cafe kaya tayo. True. Kasi tambayan, di ba? Pwedeng may konting merienda, tapos may kape at kung anumang drinks na available. How do you cope up with this trend na napakadami ng ganitong klaseng negosyo? Aside from holding on to your very first equity na ang mura ng kape namin wala pang 100. It's a matter of, siguro we're grateful no, na yung timing we're able to establish our brand already. It's a matter of consistency. Tapos yung values that you have as a business owner, it's not all about money lang. It's also about giving Ay, hindi ba? back. It's Siya kasi Hindi pang kailangan. kaya hindi kaya wala tayong business eh. 30 ang branches niya. Oo nga. also about giving back. Tapos, constant R&D talaga. Because everything evolves. Yung mga taste, nag-evolve. So, di ba, nung nag-start kami, brewed coffee lang siya, walang espresso Yeah. machine. And we have to adapt then with the demands of our customers. Magkaka-espresso machine na rin, ganun. Different flavors, different trends. And we want to provide that to our customers, but also sticking to our core value, which is to remain accessible and to offer quality coffee to the Filipinos. Are you pushing for the delivery still? Or yung mga branches ninyo, pinupush nyo bang magstay yung tao? Kasi may mga ganun, di ba? Yung behavior ng tao. Especially with cafes. Because a lot of cafes, isang kape lang binili mo, tapos ang tagal mo dito. Dito ka na nag-aral. Yeah, Honestly, oo, dito ka na oo. nagtrabaho. Yung Correct. 60 pesos ginawa ng pang 8 hours. Medyo hindi Correct. naman ata. I mean, Oo. hindi siya hindi maganda yung margin mo if Correct. isang kape ka oo. lang. Oy, Tapos, 8 hours ka saraduhan mo dyan. ng wifi yun pag ganun. Oo. Pero for me, hindi ako super strict na ganun. Parang I want them to feel na parang, okay, second home nyo yan, bahala. I want them to have that full experience. Okay, kahit isa lang yung bibilin mo, you're welcome here because that's what makes them come back or stay. Hindi yung papaalisin ko na Hindi or mo papabilin. papaalisin, I mean, pero like, like, parang Yung vibe ninyo, you like. yes, Okay, oo, okay. oo. Oo. Parang okay lang, chill lang tayo Yeah. kung tatambay ka doon. Yeah, diba? Kasi I've seen a lot of mga posts or trends din lately na sa mga coffee shop. Siyempre yung mga business owners that are also, yung mga margins din nila are not that high. Affected din na parang nagsistay talaga. So it varies siguro per business. Pero balik naman tayo sa internet reliability. Yes. Kasi sabi mo kanina, it's important to have a reliable internet connection sa dami ng mga ginagawa nyo sa iba't ibang branches. Yes. And syempre, para na rin sa mga customers ninyo who want to stay in the shops. Gaano ka important sa'yo yung reliable internet connection, especially when you were starting? Hanggang ngayon? Yeah. 100% of the businesses right now, internet talaga yung even minsan internet na yung nagiging capital eh. That's one for us, the 6,000 plus being online. So that's really a big factor. And in terms of communication, reporting, we have to have systems
in place to also make things sustainable. So big factor is the internet, stable internet. And you get orders from online also. Yeah, for delivery platforms, kailangan din yan ng reliable internet. Kasi minsan, pag walang internet, offline ka na agad. So that's a loss of sale. So Did Gets. you offer free Wi-Fi dun sa shops ninyo? there are some na okay. may free wifi. Yung iba Yeah. piso net. Kailangan may 5 Kailangan pesos. Yes. Para meron kang 5 minutes. May password ka every 5 Oo. minutes. True. Pero totoo, I mean, even for coffee, which you would think na hindi masyadong internet. Kasi may mga ano kami dito, live selling, Mhm. obviously, yun talaga content creators, Correct. vloggers, yun talaga Correct. alam mo na yun yung Oo. puhunan nila. Even for cafes, very, very important. You would Yeah. think, obviously, coffee yung puhunan. Pero Mhm. internet is what makes it Yeah. work, especially if you have 230. Correct. And managing the whole network kailangan talaga because we have to monitor the performance. We have to also receive may mga account management kami with the franchisees, and that involves communication through online platforms. Then that's why Are you it's a still necessity. open? You continue to be open with franchisees? Hanggang Yes, ngayon? yes. Grabe. Is there a target? Mga 1,000. Charot, 1,000 branches. Mag-ambisyon na lang man tayo, di ba? Push na yun. not? Oo. Diba? Kung may lugar ka mahanap di ba? Yeah. Oo. Is Kasi it, ang dami Basta pa may tao palang... pwedeng magkape. Oo, Di ba? That's the... oo. pwede ko bang tanong kung magkano? Pwede. Baka may mga gusto Oh, mo malay franchise. natin. Then, like, how much is it ba to franchise? Bigyan mo lang kaming I'm sure ballpark. meron yung mga ano, di ba? May mga packages, but yung best seller naman is the customized package, which gives the franchisee the flexibility to design, to manage their budget, and that's only for 350,000 pesos. Yung tapos it could go high. Siguro all in na mga 1.5 to 2 could go higher or lower depende sa size, sa design at sa location ng franchise. But what are the things na bawal nilang baguhin? Bawal nila baguhin, of course, yung branding, yung Yeah. logo, ganon. But we're very open din kasi na mag-offer sila ng mga house specials because yun yung mga nilolook forward din ng mga tao. That's what's Oh, unique from meron this silang brand. sarili. Yes. And How- can support small businesses too. How about like yung interior? Interior, meron na kaming design guidelines ngayon. So, bawal na mag... Yes, parang pinapa-approve talaga. Oo. Oh, hirap Pero naman pwede kung ka naman iba-iba. gumawa ng sarili mo. Ako nga, gagawa na ako eh. But first coffee muna. So, hindi mo na yung trademark. Hindi mo Kasi muna. eh. Muna. Pwede Diba? pa, no? But first coffee muna. Muna. Ikaw pwede rin. But first coffee muna tayo. Ayan. Tayo. Diba? Yes, pwede mag-partner dyan. Charot. Sana 6,000 lang din yung But puhunan. first coffee muna. But first coffee muna tayo. Tayo. Ayun. Tapos tabi-tabi. What were you doing prior to the pandemic? I was working at a fintech company. So, corporate. Corporate. Oh my Startup God. corporate siya. So, Startup corporate. parang, ang dami ko actually Kaya katakot nun, natutunan. Mano. Ano ba tawag doon? Malay off. Malay off. Oo. Kasi Kasi startup, startup. fast Layover pace. sa sabihin. Ano yan? Travel. Ikaw Anyway. talaga travel na sa utak mo. Anyway. So, what was that before? How was that transition from corporate, steady to entrepreneur? At not only an mindset. entrepreneur, but a Yeah. CEO. Oo, 6,000 peso company. O, Oo. diba? Into a multi-million Oo. dollar. Wow, dollars. Wow, dollars. Yung boss ko before, sa previous work ko pa, parang second job ko ata, sinasabihan niya ako, always think of whatever you do na parang business mo rin. Kasi you would not know kung kailan mo siya ma-apply talaga in real life. So parang that struck me. So everything that I do, okay, gagawin ko to, not just for the company, but for also myself. So, nung nag-transition ako dito sa startup company, parang all around, I also got to report directly to the CEO, work with different departments, mga computer engineering, mga marketing, legal, sales. So, parang na-expose ako na of the basic things na parang mas ma-equip pa ako to become a business owner eventually later on. So, yun siya, yung experience ko dun, it's quite, parang, of course, lahat naman may stress, no? But I found it really helpful na nag-shape siya into becoming a business owner that I am today. Grabe, no? Dami niya nang develop.
na mga Ah, skills. Oo. Ngayon ba, do you still go to, The shop. school? Or, kasi may mga kilala ko na pumasok sa negosyo, walang kaalam-alam sa business. yeah. And then they started, learning from Mhm, different mhm. institutions. Yung iba nag-Asian Institute of Management Right. pa and everything. Did you do this as well? And what do you think is the importance of actually honing your skills when it Yeah. comes to business? If I was like given a good time siguro parang to start this business, I would have preferred na nakapag-aral talaga ako into business talaga. I finished a marketing degree, but it's different din kasi yung business management as a whole. So, syempre na nagsisimula, pandemic, lost pa ako na talagang direction ko here and there. So parang it happened all too fast na parang yung mga learnings ko today are from my day-to-day experiences, mga challenges and failures ko before. But if given a chance, I'm actually looking then into courses that I can still invest kasi there's so much more to learn. So if wala pa akong time ngayon na makapag study or makapag-enroll, I talk to different CEOs or seasoned CEOs. I get advices from them and learn because I value whatever knowledge may it be. Yeah. And I think the best teacher naman talaga is the experience. Yeah, if she didn't Yes, start, hindi siya oo. matututo the way Oo. she is now, what she handles now. Moving forward, what are the things na parang feeling mo pwede pa natin gawin with But First Coffee? Ano yung Mhm. pwedeng idagdag? Ano Yeah. yung mga things that you can improve on or Mhm. you can stick to the strength of yours? So, vision talaga for But First Coffee is to be known as the leading local homegrown coffee brand covering all facets, hindi na lang sa retail coffee shops but also mga RTD bottles, parang end-to-end Instant ecosystem siya for coffee, coffee. pwede din, di ba? Oo. Kung 60 pesos kasi, di ba? Doon ka Hindi, na. yung Oo. sachet, di ba? 5 piso. Ay, lugi naman tayo dun. Hindi natin alam kung ano bang balak niya, di ba? It can be like a household Yeah. product also, Oo. di ba? Oo nga, no? Tapos also partnering with parang different brands in the industry to make coffee more meaningful. Ma-enjoy pa lalo yung meaningful na hindi lang siya coffee but we are partnering with different industries as well. Did you enter food already? Yes, we have this restaurant concept naman called Lax by But First Coffee. Sa casual dining restaurant. Lax siya kasi derived siya from the word relax. Yeah, wala. So, ano siya end-to-end from kitchen, cocktails, and food. Relax lang ang mga Oo food nga, doon. no? Where is Yes, this? relax lang. And have your food. We have in BF Homes, in Las Piñas, Kaya tapat pala malayo ng pala sa amin. Kaya hindi ako informed. and Makati. But the price Oo. range is still, Affordable. Ayan na. Rin. yun na ba? Ayun. Ayan, meron, matitikman natin. Ay, sa hindi ka mismong nga show. pala Hindi, nagkakape. titikman Dapat, mo nga. dapat si Luke yung tinanong na lang natin eh. Pero titikman ko nga, whatever. Pressure. Sana, maayos yung timpla. Kasi Kaninong yung franchise challenges, niya nakuha yan? ah. Kaninong franchise nakuha yan? In-order yan online. Kaninong Oh my franchise na? gosh. Anong pinakamalapit dito? How do you make sure that it start that sorry, but because you said that you didn't know how to magtimpla ng kape, Mm-mm. how did you pass on the way na yung pagtimpla para consistent siya? Oo, Yung kasi Google? syempre meron na sila. Panood yung Oo. video na to. Yung Google. Hindi, like signature Oo. taste. Yun Diba? nga eh. Paano Iba-iba mo yan na- eh. Oo. Did you even know that you had a signature taste? Because you said you got it lang from Google or YouTube. The preparation or mga ratios, Okay. but I had to come up with something Ikaw that's na distinct Unique. for Have But you First used Coffee. BFC? Have you Yes. stuck with it hanggang ngayon? Yun pa din? Yes, yes. So Wow. our pioneer product was the Vietnamese style Mhm. coffee Tsaka Spanish latte. and Spanish latte. Pero yung Vietnamese talaga yung first ever namin. Ito? Kahit Oh, ano, yan. titikman Salted ko na. caramel. Shocks, ano yan? Salted asan caramel. sa'yo? Ito. Ay, Ayan. ito na. Kape talaga ako eh. Oo. May cover siya. Mm-mm. Of- Oh, kasi take out. Feeling ko franchise yan kasi may hindi sumunod sa process. Lagot kayo sa CEO. Ganyan. Huli pa nga. Sinusuway niyo yung mga guidelines ng BFC, So, ng But First Coffee. Diba? Anong mali? Anong mali, Miss Anong mali? Ana? I-guess nyo na yung mali. First look pa lang. Ito? Ito? Hindi. Okay. Ayan, Straw. the
packaging. Walang logo nga. Oo. Walang logo. Oh, Ba't walang dapat BFC? meron. Yun yung mga challenges. totoo naman. Share raw na lang, no? Pero So, don't you, di ba same ang nagpapadala ng packaging? so Bakit sa sa amin kanya talaga meron, siya. sa akin wala. Sa akin Yun nga. Pero tama yung Oo. packaging nito. Tama yan. Oo, ito ba first ko. Oo. Lagot kayo. Hello, saan in-order to? Feeling ko Galit si alam CEO. ko na saan. Kasi alam ko yung isa lang sa Okay, Makati game. na. Charot. Alam na niya. Ayun. Nakangati na yung mga daliri. Oo. Oo, mag-text ka na Mabilis lang ang ngayon. internet dito. Ayan. Bakit? Ano, so, Pero marami kami in-order na coffee. Ito lang ba yung walang branding? baka ibang branch. Yung ice, no? Oh. Pero may nakita ko kay Nina na bit-bit na meron. Ayan, o diba? Baka dalawang Same ang separate in-orderan? branch. Ano siya? Naubusan. Baka naubusan siya. Siya. Ay, hindi ako nagkakape ha, pero masarap. Ay, talaga. Oo. Thank you. Anong flavored? Curious. Salted caramel. Salted caramel. Thank Plus you. Uy, ang extra sarap. caramel. Oo. Rich ang flavor. Sarap ah. Not gonna lie ah. Tsaka hindi ka parang umiinom ng asukal na kape. Kasi di ba may mga Talaga? ganun? Ito Oo, sakto oo. lang. Partida salted caramel yan ah. So Oo. usually matamis. Sa'yo hindi masyado? Okay. Ay, masarap. I will start drink coffee na. Wow. Ito masarap. Because of what first I was Thank you. telling her earlier that I only order one drink. Cafe latte with Splendor Stevia. So, kaya nako-compare ko talaga. Sarap. Thank you. Parang siyang mas parang dessert drink. Ang Ay, sarap. O ngayon, mag-order ka na kay Luke. Ayan. Oo nga, May malapit i-order sa ako inyo, yung- di ba? Oo, sa Eastwood. Ayun, may malapit. Meron mismo sa Eastwood. Meron ba sa QC? Sa mall. Meron. Sa Meron, QC. meron sa Ayan, Fairview, joke. sa Malingap, sa malapit sa Ang dami Maginhawa. pinapatiis sa amin. Sa may ano ko Commonwealth eh. Oh, ito naman, Oo. chocolate. Ayun. Wala lang Thanks. Lagot kayo. Yun. Yun Wala yung na mga namang branding. mga konting challenges running a franchise Nanggigigil lang. naman. Oo, siya. But, Oo, siya. Hindi talaga yun 100% perfect. But Pag mahirap Some- kasi rin pag franchise. yeah, yun yung challenges. But nako-correct naman siya eventually. Kasi may mga audits, yun. So if you're not hindi ka naman control freak when you started it. Nung nagsimula, hindi. Kasi Lalo pag... na kasi baby mo yun. Oo. Baby mo eh. So Oo. parang, pag kanyari ganyan, Oo. like the small things na Yeah. parang kung ako yan, kasi syempre perfect yan. Kasi love na love mo yan, di ba? Mm-mm. How was that challenge of delegating or giving someone access to your, Mm-mm. what you started? Kasi, Sarap. iba talaga pag baby mo, you want to take good care of it, di ba? But if you also want to scale, there's also some of the things that you have to let go. Yeah. So first, yung salted caramel. So is it true that no one's gonna love it the way you love it? That's true. That's true. No one's gonna work as Mm-mm. hard Yeah. as to make it, to improve it the way you do. Yeah. Make it perfect. So how do you? But may iba that shares the same vision. But marami hindi talaga. Pero Parang syempre, isip nila pera-pera lang yan eh. di Oo, ba? syempre. Yan yung malakas oo. kayo eh. But it's a matter of maintaining relationships with them, instilling ano ba talaga yung magiging culture ng cafe natin, ng brand natin, and also constant audits, reminders to keep it standardized and consistent dapat. May mga So- sinaraduhan ka na? Yes, Oh, yes. talaga? Oo. Anong worst na nangyari? Gusto ko yung tea. Oo, cheese Let's mo na tea kape. it. Oh Tea my muna, gosh, tea. tea Sa mga muna. nagpa-franchise sa'yo na sinira ang pangalan Oo, yung kumbaga yun yung Buffers yes. Coffee. straw, sarado na yan. Okay. Yeah, So, that's- nasa isang nasa isang chika ko, wala naman Wala akong alam eh. Yeah. Wala namang pangalan, hindi naman tayo Correct. magdidemanda. Nasa isang siya, community. Nasa isang community siya. Pero mga condo community. And then, dati, nagla-live ako minsan sa TikTok. Yeah. Biglang nag-chat, uy, sira yung, nahulog yung kisame, yung pangit ng ugali ng mga, sa mga staff nila, ganun. Pero syempre, as a business owner, I give it the benefit of the doubt. Yeah. Kasi sa online Baka naman, hater lang. oo, baka hearsay lang. So, you have to verify Yeah. muna. So, upon verification, it's true naman talaga there are challenges in terms of the whole management and all. Tapos, ang dami na, to a point na I found out na meron din silang, nag-put up sila ng isang same brand. And in the contract, di yan pwede. That's non-compete. So, Parang kinuha mo yung... oo. Tapos, same branding, same lahat. Ganun But siya. second,
But second coffee siya. Charot. And then marami silang, ano tawag dito? Shucks. Marami silang accountability sa amin. Ganon. And then, the lessor tried to patch us up. Pero sabi ko, this is someone that I can no longer Yes. work with. Yung values namin doesn't align. So, might as well, I have to cut the, partnership. Eh, You have to have boundaries. Di Oo Hindi naman pwede naman. okay lang eh. di Tsaka at ba? the end of the day, Brand yun. franchise nila yung brand mo. Yes, So, at yes. Oo. ikaw pa rin ang may-ari ng Oo. Saka ikaw ang Oo. mukha. First Coffee. Exactly. Siya yung ini-hate. Pag ano. Oo. How do you, especially since social media now is like the main marketing tool, Mhm. how do you make sure that you use social media positively when it comes to the comments, the bashing? Yeah. How do you make sure you use it positively and you kind of face out dun sa negative? Oh, sabi ko, if this was me, like, 2012, patola talaga ako. Ay, nako. Sinagot niya lahat. Yes, sinagot ko lahat. Pero this position, this business has humbled me na parang hindi ka rin makakarating dito if hindi ka marunong makipag-adjust or makipaghalubilo sa mga tao. So, syempre, maraming mga nagbabash, marami din, pangit ang kape nyo, lang lasa, ganun. But, Huwag ka iniisip din namin na take whatever is relevant to us. Parang all others are noise eh. So, whatever, let's say may nag-report na branch, audit agad. But the rest na general lang sinasabing pangit ng kape nyo. It's Oh, all subjective noise. yun eh. Yes, Yeah. oo. But for those feedback na, hey, I went to this branch, I ordered this, ganitong araw, yun yung mga ina-entertain namin. And sa mga bashers, parang minsan silence is golden eh. Parang bahala kayo dyan. Silence. Mas lalong nakaka-motivate na lang siya to improve better. Tsaka sometimes, di ba, we take feedback seriously, of course. Oo. But sometimes we have to take it with a grain of salt. Yes. You know, parang Oo. you've trusted your brand for a long time na naman. So alam mo na yung brand mo, and I'm sure chine-check mo naman ng mga franchisees mo. Not perfect, just Yes. like, Oo. you know, this one. Meron pa naman mga mishaps, di ba? Kasi Yes. siya nga Oo. nakakita, bakit walang branding yung mismo ka, Oo. di ba? Mali ba natin but first coffee yan? Oh, Correct. totoo Diba? naman. Tapos may Totoo. stocks naman na tayo sa warehouse, di ba? Nagpa-validate. So bakit wala? Nakakati na nga. Gusto na mag-text. Gusto na may tumawag. Gusto mo na mag-break? Real talk, kung negosyo ang usapan, hindi pwedeng pabagal-bagal. Kaya importante na yung gamit mong internet kayang sumabay sa'yo. Powered by Converge SME para sa mga small business na hindi pwedeng madelay, hindi pwedeng maputol, at lalong hindi pwedeng maiwan. Kung tuloy-tuloy ang diskarte mo, dapat tuloy-tuloy din ang connection mo at kita mo. Simple lang. Sa dulo, hindi naman tanong kung kaya mo kasi kaya mo. Ang tanong, gagawin mo ba? I-check ang website ng Converge SME for more details and follow mo na rin kami sa Apple Podcast, Spotify at YouTube. Pakinggan at subaybayan kasi baka ikaw na ang susunod na bida rito sa Discarding Pinoy. Dahil kapag ikaw ay madiskarte, walang pangarap na imposible. Pero aside syempre sa mga failures o pagkukulang ng mga franchisees mo, meron, I'm sure, mga inspiring success stories Yes, from them. Meron oo. kang pwedeng i-share sa amin na meron bang franchisee na mas malaki pa ngayon ang kanyang branch kaysa sa mga branch mo? A lot. Sila yung 14 outlets ng But First Coffee. Magaganda talaga yung mga branches nila. They're very, very compliant. Sila yung type of franchisees that respect the brand and our policies. Siyempre, hindi din kami perfect. May mga lapses din kami. But they do their best to understand and meet in between. Pero may isa talaga akong na I wanted to share. Yung first branch namin sa baba, naka-co-lease siya sa isang shawarma business. So, yung, she was a staff there na may place siya somewhere in Queens Row, Molino na parang pwede din for business. So, yun yung parang first ever partnership namin. She's a breadwinner until now. Pero paiba't iba yung mga nagiging racket niya before. But one thing na nag-stable sa dami-dami niyang racket is But First Coffee. So up till now, the branch is still there. Siya na yung fully franchisee and she's been with us since the beginning. Siya yung unang naniwala talaga sa kay But First Coffee na it could have a potential. So may 14 na siya? And ito yung first niya na parang tumatatak talaga sa akin na breadwinner siya. Madami siyang racket. But ito yung
How do you make sure na yung fear mo ng parang yung trust sa franchisees na pwede silang biglang bumuo na, like ganun, bumuo ng sarili nila, Yeah. di ba? Pwede pag Oo. nakuha na nila yung sistema ng but Yes, first, nakuha na nila yung timpla. Oo. How are you so sure na hindi sila? How do you make sure that relationship is intact lagi? Those are the things na kahit may mga contracts, something that I cannot control, no? But siguro, being in this business for quite some time already, it's something that I've learned to accept. That's why may kontrata, just in case na may ganyan man, may babalikan tayo. But it's a matter of choosing din yung battles mo. Pero as much as possible, let's prevent that from happening. That's why may mga franchise assemblies kami, may mga monthly Sports memos, sports fest sana soon, no? Pero may mga audits and visits and business reviews kami na binibigay sa kanila para lang to keep them profitable, sustainable. Pero kalayo ba yung pinakamalayong franchise? Zamboanga. Meron kami sa Zamboanga City. Oo. Umabot na ng buong Zamboanga. Pilipinas na talaga, Oo, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Aside from BFC, may iba ka pa bang business? May mga baby brands sa sharing yung same sa head office kasi 'di ba may mga different departments. So we share the shared services to build up this baby brands. F&B din lahat. Ayun. F&B din. Yes, okay. So F&B din. is there a plan to expand in that way? In ibang products? Yes, yes. Meron. Oo. Nice. Parang naturally pag negosyante ka, parang ang dami mong nasa isip na parang, okay, may market dito. This is something that we can fill the gap in. Innovate Yun tayo ang dito. Magandang kwentuhan mo, especially for the viewers. How do you manage burnout? How many years mo nang ginagawa to? 6? Learning Natuloy-tuloy. skills. Every day. oo. But first coffee, how do you manage burnout? Kasi, again, baby mo to eh. Oo. So, when you travel or when you go on vacation, hindi mo naman ever makakalimutan si oo. okay. So, how do you manage all the time? So, number 1, kakapihan ko lang. Number 2, I might, typical, nagbe-breakdown talaga ako. Pero bangon ulit. And number 3, parang, I learned to be grateful regardless. So, but by having that mindset na grateful ka because of all of these blessings, privileges, parang yung nagproblema mo, lumiliit siya. So, nagiging grateful ako. Yun na lang yung iniisip ko to So, yun. surpass yung mga whatever. Tsaka, may husband siya, di ba? Dahil pa niyang Yes. responsibility as a wife. Are you also a mother? Yeah, wala nga akong maternity leave. I just gave birth last April. Really? Oo. Oh, wow. Firstborn? Yes, Wow. firstborn. Oh my gosh. So, ilang Oo. months pa lang yun. Yeah, magti 3 months. Oo. So, sobrang alaga pa nun. 24/7 yun ah. Tapos wala akong Tapos binigyan mo pa kami cesarean ng pa ako. oras? Oo, Yeah. thank you naman. Di ba? Imbis na nag-aalaga siya Imbis ng na anak niya. nag-aalaga. Parang dito siya. Hindi ba trabaho tsaka anak lang muna, binigyan pa tayo ng isang oras. Balancing lang, motherhood, Grabe. business, and life. Grabe. How do you, oh my gosh. That's a Oh, big sacrifice. yeah. So, how about your husband? What does he do? So, it was- absorb mo na ba siya sa Apat Yeah, Rose? he's the current COO of our company. Oo. So, yung dynamics namin, siya yung, ako yung taga-strategize, direction. Siya yung mga taga-linis minsan ng mga hindi ko na linis, mga operations. Gets. Mahilig ako sa mga fun work. Yun. Siya yung sa technical, sa... Yung start legalities. pa lang ba? From the start, that was it na? From the start, he's an IT manager sa isang headhunting firm. Okay. Tapos, he was helping me lang establish yung website, establish yung itong mga ads na to. Tapos, nagsabi sa'yo na mag-add, Yes. And then, mga delivery. Siya din pinapa-deliver ko din. Minsan. Pa-deliver nga din. Oo. Okay. So it also became a family business. Din Tulungan naman. na Yes. talaga. Oo. Nakakatuwa kasi at least magkatuwang na kayo ng mister mo, di ba? Meron ka rin bang mga friends na hinire or Yes. mga kamag-anak? Kasi normally, Yeah, ganyan doon nagsuot. na rin eh. Yeah. Uy, dito ka na mag-work or Mhm. ano, kailangan ko ng help. Or Yeah, my mga ganun. brother, he's the one handling all the data right now. So, siya yung data guy namin. Oh. Mga product mix, mga sales, processes. Younger siya yun. brother? Younger brother siya. At least madali awayin pag hindi ginagawa. Oo, diba? Madali Oo. awayin eh. Siya yung sa amin. Siya yung book smart sa amin. So, siya yun.
I also have one of my closest friends, even from grade school, HR manager namin ngayon. So, setting the team culture, gano'n. Alam mo, nakakatuwa kasi yung mga business owners are not only making money, but they're also making opportunities for Yes, other people. Diba? yes, Katulad ng oo. ginawa mo. Hindi lang dun sa mga Oo. diba, kamag-anak mo or asawa mo, nagbigay ka rin ng trabaho doon sa mga franchisees. Lahat. Na, Yeah. diba, naging inspirasyon ka for sure, Yeah, diba? oo. Nung nagsisimula ka, nakita nila yung success ng BFC, baka pwede din nilang gawin sa buhay nila. So, you have inspired a lot of entrepreneurs as well, diba? To be able to create this kind of empire na may 230 branches. Iba din talaga yung franchisee, or franchise. Kasi parang, hindi mo nabubuin yung trust, yung branding. It's more of executing na lang kung ano yung nabuo nung ano. Yeah, oo. So, from a franchisee standpoint, I'm sure nakikita mo yun. Ano yung mga differences ng behavior nila? I mean, di ba, meron ba sa kanila na gustong baguhin yung konti dito? Or meron Yeah, sa kanila yung oo, talagang oo. todo, sunod lang talaga from the ano? Majority follows talaga. Okay. May iba naman na wants this and that. Pero I do not immediately shot. Kasi baka maganda naman yung idea pwede nila. mong Why gawin not din naman, apply it? So, Ano yung collaborative. craziest idea na talagang hindi talaga sorry? Craziest idea. Yung nilaban talaga pero I'm so sorry pero hindi talaga po pwede. Wala naman so far. Siguro yung space lang. Mga spaces Interior. before. Hindi, yung location ng Okay. space. So parang disapprove na pero ipapapush pa. So yung ending, it's not gonna work. Ganon. Matigas ulo nila eh. Ayaw nila makinig sa CEO. Ilan ba ang difference? Ilan ba ang different sizes? The cart? We have the cart, we have the inline stores. So, mga carts around 6 to 8 square meters. Yung inline store, smallest siguro mga 30 square meters, 20 square meters. Yun yung parang take-out lang. May ganun, di ba? Yung cart, mga take-out Take lang. out, take out. Yung mga 30 square meters na inline, mga 2-seating, or pwede din take-out. Grab and go. Parang Yun. milk tin dating. Parang ganun, di ba? Parang may counter lang. Yes. And then yes. you have the ones na may seats na, Yes, may tables na. Hayaan mo, kunin mo na Balang kami ni Mike. Yes, Diba? Gina yan. Kailangan mo ng mga endorsers. Parang, Ayan. Bagay. endorser na ako ng Butters Coffee. And then fairness, masarap siya. Diba? Kailangan ko Coffee for all. Kailangan ko Wow. malaman Diba? ano yung pinakamalapit na butt first sa bahay namin. Kailangan ko malaman. Meron nga malapit sa TV5, sabi ko sa'yo. Saan doon? Sa may si Ace Water Spa. Bago ka mag-Pioneer Center na ganun, dadaanan mo yun. Nandun sa building ng Ace Water Spa. Di bago. Parang bago. Bago lang Parang yun. this year lang. This year lang siya nabuksan. Oo. Yun, nakita ko yun. Pero yung sa Eastwood, sa mall kasi siya eh. Saan sa mall? Sa new? Yung Third parang floor. truck ba yun? Sa new mall? Or old eh, mall? Sa Cyber Mall yata. Yes, Oo, meron sa din. Talaga? Okay, so meron na rin sa malls. Yes. Okay. What is more expensive? Yung sa mall o yung stand? May mga stand? May mga ganun ba? Ano ba tawag doon? Oo. Sa Yung mga papark commercial ka talaga. complex, oo. Mas mahal sa mall. Ay, Oo. kasi may rent. Ay, Yes. alam ko na, pwede na tayong kuning endorser. Oh. Pero kahit franchise na lang ang Ay, G! X-deal. G! X-deal na lang. X-deal. Don deal yung contract. X-deal na lang. Sige na. Di ba ginawa Kami mong negosyo to si Miss Ay, Kami na lang. Gina! Tapos tayo magmamarket. Yes! Pwede na yun. G na yan. Oo. X-deal na lang yun. Bigyan Diba? nila ako ng location. Ako Usap na tayo bahala. mamaya. Bigyan mo ako ng standee. Usap tayo mamaya. Tapos meron na tayong bagong variant, the rainbow coffee. Yes. Or the pink coffee. Available lang pag June. Ay, hindi pwede. All year round. All year round. Alam, Pride Month. Oo. Ano special eh. Oo. Pride Month. Coffee for all. Ganon. Yes. Pero kita mo Pwede. nakakatuwa dahil kahit kami gusto na mag-franchise sa'yo. Ayan. Di ba? How much is it again? 300. Pag-usapan natin. Tayo yung 231 tsaka 232. Tsaka ang dami niyang na-inspire, Oo. di ba? Imagine from 6,000 pesos na puhunan na pagtitimpla ng kape sa sarili niyang unit dati, ngayon 230 branches na. If you will look back and say something to your pandemic self, what do you think it will be? Wow, kinaya natin. Ganon. At kakayanin pa natin. Charot. Ang naiyak ko. Charot. Sure! Yeah. Kasi who would have thought, di ba? Galing eh, no? Kinaya natin. Di ba?
Kinaya natin coffee. Talagang lumaban ka So, how do you make sure that, ito more of the business side, kasi yung coffee, sobrang ngayon eh. Nagkaroon siya ng trend eh. Yes. Di ba nga nung pandemic, dalgona. How do you make sure that it stays that way? My team kami for R&D that R&D, studies mga trend and checking along with the data kung ano ba talaga yung nagwo-work. So actually lately, eventually we found out nga, coffee brand kami, pero one of their leading product is matcha din. Kahit yung, grabe ngayon ang oo. matcha. May matcha nga. So, yun yung mga wino-work out ng R&D namin. Ano ilalagay for seasonal, what stays, what goes sa menu. Sorry, may question pa ako one last on the business side. With marketing, ikaw ang taya sa marketing. Kasi technically, if you push but first, all the franchisees naman affected dyan eh. So, ano yun? Separate pa ba ang marketing ng each franchisee? Meron Or do general. they expect na may market mo naman eh? So, minamarket talaga namin in general. Pero, yung responsibility din as a franchisee is to also build their community sa area nila. So, So area. Kasi Yeah, hindi naman sila, pero in terms of social branding and media, social media, ikaw we do. lang. Our team does it. Tapos, ako yung nag-head ngayon ng marketing. And mga branches naman, they market it on a local store marketing naman. Hindi siya social media. Kasi nakakakita, like kunyari, Anytime Fitness. May Instagram, Anytime Fitness, ganyan. Instagram. they do naman. Meron They din do. kayong ganon. So, they But do. First Coffee, Mandaluyong. Yes. But First Coffee, so Mm-mm. 230. Oo. Ang dami niyang dapat i-follow. Dami pa-follow mo lahat yun, no? Dami na. Istud lang follow mo. Syempre taga doon ako, Good no? lang. Doon lang tayo sa local coffee shop Yes. na. Community. Wow, part ka ng community. Ang galing Alam mo, we're so happy that you have reached this success and I'm sure you will be able to do more. Anong advice mo sa mga entrepreneurs din at sa mga gustong pumasok sa pagninegosyo, may it be coffee or not? Kasi, di ba, with your success story, I'm sure ang dami mong natutunan at marami kang pwedeng ibahagi sa kanila. Yeah. Like what I always share sa kanila, number one, never give up. Maraming mga instances na parang mapapag-give up ka na, wala kang benta, or like isang bash lang, gusto mo na mag-give up agad. But parang use it more as a motivation na magpupush pa sa'yo to work harder. Why hindi siya nag-work? Ano pa yung hindi ko nagawa? Rather than give upan mo na hindi mo pa nagawa lahat. Tapos, do not be afraid of failure. Kasi dyan ka natututo. Lahat tayo nagkakamali naman at the end of the day. What's important lang is we learn from it. And prayer and hard work. Kasi hindi naman pwede hingi ka lang ng hingi. Tapos, hindi mo siya pinapair with hard work. So, it comes together. But first, coffee. Coffee Ang galing. muna. Ang galing. Palakpak naman natin si Anne. Sobrang galing. Ang galing. Katuwa. We can expect a lot more from But First Coffee. Mukhang marami namang silang plans moving. Oo Yeah, naman, marami pang plano. Kukunin Oo. pa nga tayo. Oo nga pala. Yes. Basta nga pala. Pag-usapan natin yan after the episode. Lock in. Karen, do you have anything else to Oo nga. promote or may movie ka pang parating? Yes, bida ako sa I just want to say thank you to all that supported But First Coffee, and we're offering quality coffee at an accessible price point. So feel free to look up But First Coffee in all social media pages. Nag-promote talaga, pwede lang ba yun? Oo, go! Promote mo lahat. Yun. Coffee starts at 69. Ang galing. Charot. Galing. Congratulations so far sa mga na-accomplish mo, pero good luck moving forward. Yes, thank you. Hopefully, maabangan naman natin yung mga mangyayari. At saka sana, mangyari yung pinapangarap niya na more than 1,000 branches. yun. nationwide. Ano na lang yung pagitan nila? Ilang hakbang may, uy, But First. Sa isang MRT station, may 5. May Ganon. lima. Oo, kada station. Sampo. Charot. Sa Ang isang galing. mall, 5. Ganon. Ang galing ha. Pero that was a good talk. Even though, of course, thank you very much for your time. Thank you. Oh my thank God, you. sobrang sikip na ng we don't want to keep you for any longer. But thank you very much for being with us. Thank you for that great conversation. And that is a wrap. Grabe, ibang level talaga ang diskarte at hustle na narinig natin today. Salamat sa ating guest. Alam mo, nakaka-inspire yung story ng But First Coffee. Patunay lang na with the right mindset and the right connection, walang pangarap. Katulad ng pangarap ni Miss Anne ang hindi maaabot.
Kaya keep pushing mga kabiskarte. Don't forget to follow and subscribe para sa next dose of business inspiration natin. Till our next episode, muli ako po si Kalad Karen. And ako naman si Tito Mikey. Keep connecting, keep growing dito lang sa Biskarteng Pinoy! Yay! Thank you very much. Thank you. Galing. Natapos na ang isa pang kwento ngayon. Pero para sa iba, ito ay simula pa lamang. Kaya huwag kang bibitaw. Dahil baka sa susunod na episode, kwento na ng pag-asenso mo ang pag-uusapan natin. Hindi kailangang malaki ang puhunan mo. Hindi kailangang perpekto ang plano mo. Kailangan lang magsimula ka. Kailangan lang magtiwala ka. Ang tagumpay ay hindi para lang sa iilan. Para ito sa lahat na nangangarap at hindi tumitigil. Biskarteng Pinoy. Kapag madiskarte, walang pangarap na imposible. Powered by Converge SME.